Join me in reading our passage sa ikalawang Kronika, kabanatang 30, talatang 1 hanggang 9. Second Chronicles 30, verse 1 hanggang 9. Ang segment title po nito, ang paghahanda para sa Paskwa. Kung naroon na po kayo, basahin po natin. Ang sabi dito, inaanyahan ni Ezekias ang buong Israel at Huda upang idao sa Jerusalem ang Paskwa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinadalhan din niya ng sulat ang mga taga-Ephraim at Manases. Pinag-usapan ng hari, ng mga pinuno at ng buong kapulungan na idaos ang Paskwa sa ikalawang buwan. Hindi ito naidao sa takdang panahon sapagkat maraming pari ang hindi pa nakakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan at kaunti lamang ang taong natipon noon sa Jerusalem. Nagkaisa ang hari at ang buong kapulungan sa ganoong panukala. Kaya't ibinalita nila sa buong Israel mula Beerseba hanggang Dan na kailangang dumalo ang lahat ng Jerusalem, ang lahat sa Jerusalem upang idaos ang Paskwa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ayon sa ulat, ito ang pagtitipong dinaluhan ng pinakamaraming tao. Ganito ang nakasaad sa paanyaya na ipinadala ng hari at ng mga pinuno. Mga taga-Israel, magbalik loob kayo kay Yahweh, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, upang kalingain niyang muli ang mga nakaligtas sa inyo na dinabihag ng mga hari ng Assyria. Huwag ninyong tularan ang ugali ng inyong mga ninuno at mga kababayan na nagtaksil sa Panginoong Yahweh. Kaya matindi ang parusa sa kanila ng Diyos tulad ng inyong nakikita ngayon. Huwag maging matigas ang ulo ninyo katulad nila. Sa halip, maging masunurin kayo kay Yahweh. Dumulog kayo sa kanyang templo na inilaan niya para sa kanyang sarili magpakailanman. Paglingkuran ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh upang mapawi ang galit niya sa inyo. Kung manunumbalik kayo sa Kanya, ang inyong mga kababayan at kamag-anak na dinalang bihag sa ibang bansa ay kahahabagan ng mga bumihag sa kanila at pababalikin sila sa lupaing ito. Mahabagin at mapagpala ang Diyos ninyong si Yahweh at tatanggapin niya kayo kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Ito ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos ng celebration. In fact, sa Old Testament time, in the Old Testament time, ay merong 8 na kapistahan po sila na sineselebrate. Sa New Testament time, if I'm not mistaken, mga 7 na lang. But then, truly, ang kapistahan in the whole Bible ay kalooban ng ating Panginoon. Ang 8 sa Old Testament ay pista ng Sabbath, ng Passover, ng unleavened bread, first fruits, weeks, trumpets, atonement, tabernacles. So sa ating passage, ang sineselebrate nila at this time ay Passover, Paskwa. At sa mga kapistahang yon na inutos ng Diyos para i-celebrate po nila, ang Diyos po ay nalulugod, naluluwalhati, nahahayag, natatanghal kapag sila po ay tumatalima sa mga instructions about those feasts na kanila pong ginaganap. So, sa mga celebration po na kagaya ng ginawa nila in our passage, Paskwa, ay palagi po na ang bayan ng Israel ay may mga nararanasan pong mabubuting bagay. Hindi lamang mga pagpapala na material, pinansyal, more so spiritual because in their celebrations, nagkakaroon po sila ng fellowship, pagkakapatiran, pagsasama-sama. And they were also able to offer to the Lord as part ng kanila pong hindi lang pagtalima sa utos ng Diyos, kundi pagsamba sa Panginoon. Ang offering, ang anumang bagay na inutos ng Diyos na ibigay natin sa Kanya ay hindi lamang
nagiging handog natin, kundi mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Yun po ay expression ng ating pagsamba. Pasasalamat, yan din po ang nagaganap whenever na may celebration. And more so, pagpupuri at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng mga awitin. So, in our passage today, share ko po sa inyo ang ilang mga essential requirements para sa isang biblical na celebration, kagaya po nung ating nabasa na ang buong Israel po ay nag-celebrate ng Paskwa o Passover. So what are the essential requirements to a biblical celebration? Ang una po ay invitation. Because sa verse 1 ng ating passage, if I may read again sa English naman, it says there, Hezekiah sent word to all Israel and Judah and also wrote letters inviting them to come to the temple of the Lord in Jerusalem and celebrate the Passover. So yan po yung una na biblical requirement sa celebration, biblical celebration. Ang mag-imbita, ang magpalaganap, magpahayag ng invitation sa mga Israelites, sa mga Jews, to the people, sa kanilang mga relatives, friends, neighbors. So, yan po ay imbitasyon na galing kay King Hezekiah. At sila po ay inimbitahan niyang pumunta sa templo ng Diyos para sila po ay makapag-celebrate ng Passover, ng Paskwa. Ang Passover po, nakapistahang sineselebrate nila, ay napaka-importante pong nakaraan o karanasan ng mga Israelites ng bayan ng ating Panginoon. Sapagkat yan po yung panahon na ang bayan ng Israel, after na sila po ay parusahan ng Diyos dahil sila po ay naging disobedient, naging rebellious sa Diyos, sumamba sila sa Diyos-Diyosan, hindi nila sinunod, nilakaran daan ng Panginoon, sila po bilang parusa, dinisiplina ng Panginoon. They were captivated by the Egyptians. Sila po ay dinala bilang bihag sa Egypt. And for 400 years, doon po ay inalipin po sila, binusabos. Walang karapatan, walang bayan, walang templo, walang spiritual worship. Everything ay nawala po sa kanila. Na dati nilang tinatamasa na pribilehiyo at pagpapala mula sa Diyos. Pero nung sila po ay magsisi, tumawag sa Diyos, nanumbalik sa Panginoon, sila po ay dineliver ng Diyos out of Egypt into the promised land. Ang tawag po doon ay Passover. At more so, nung sila po ay ilabas ng Panginoon sa Egypt, may nangyari po na himala ang Diyos po doon. That deliverance from Egypt, isa sa mga ginamit ng Diyos para sila'y payagan ng Diyos ng Egyptians para makapunta sa promised land ay sa pamagitan ng mga sumpa at salot. Ang isa nga po doon ay yung, ang sabi ng Panginoon, papatayin ko lahat ng panganay sa Egypt. One night, dadaan ako sa lahat ng bahay at papatayin ko lahat ng panganay. Hayop man o tao, papatayin ng Diyos bilang sumpa sa Egypt. Pero kayo, mga Israelites, ang aking bayan, kung magpapahid kayo ng dugo ng tupa sa mga hamba ng inyong pintuan, lalampasan ko kayo. Kaya that night, ang namatayan lang ng mga panganay na anak at hayupan ay ang mga Egyptians lang. All Israel ay na-spare sa kamatayan na yon. Sigawan ng tao that night, hagulgulan, dahil lahat ng Egyptians na may panganay na anak ay namatayan. Pero ang mga Israelites, millions po sila in Egypt that night, wala pong namatayan ng kahit hayop, more so ng anak sa kanilang kalagitan. Sapagkat sumunod sila sa utos ng Diyos na sila ay magpatay ng tupa at yung dugo'y ikulapol nila sa hamba ng pintuan nila outside their homes. And that made them safe sa angel of death na pinadala ng Panginoon that night. So, that Passover, ang tawag po doon ay Passover dahil lumampas yung angel of death sa tarangkahan, sa pintuan, sa tahanan ng bawat Israelites that night. Yan ay tinatawag na Passover.
At alam nyo po, everything that happens in the Old Testament time, marami ay meron pong inilalarawan. Same is true with that Passover. Ang inilalarawan po nun ay ang katubusan ng tao sa puot ng Diyos, kaligtasan ng tao, sa paghatol ng Diyos, sa puot ng Diyos because of their sin, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya nga sabi ng Scripture, si Jesus Christ yung Lamb that was slain for the forgiveness of sins. Kaya sa krus ng Kalbaryo, nung naparitong Panginoon, kung saan inalay niyang kanyang buhay, tinigis niyang kanyang banal na dugo, at sa mga nanampalataya sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, sila ay nangaligtas spiritually. Sila ay napuspos ng Espiritu ng Diyos at naging mga anak o bayan ng Panginoon. So, napakaganda po ng typology na yon, o paglalarawan na yon, ng Passover na naganap more than 2,000 years ago. At tayo po makakapag-testify na naging reality sa ating buhay ang ginawang yun ng ating Panginoon na inilarawan po ng Passover sa panahon po ni Moses ng mga Israelites sa Egypt. Si Lord, yung as I've said, naging tupa na inalay sa krus ng Ama at nagsisimbolize po yon ng kamatayan ni Kristo sa krus sa ikaliligtas ng mga mananampalataya sa Kanya. May typology din po, o may paglalarawan din po, yung pagkain po nila ng tupa that night before the Passover. Dahil they were instructed na magpatay ng tupa, yung dugo itigis nila sa hamba ng pintuan, at yun po ay kakainin nila. Kanila pong iihawin at kakainin yung tupa po na yon. Nang walang lebadura. Tinapay, kakain sila ng tinapay na walang lebadura at kakainin nila yung tupa ng walang dugo. Ayan. So, the lamb symbolizes His death on the cross, Christ's death on the cross, and the purpose of their eating is for strength, enjoyment, and fellowship. And the method of eating nila is kainin yung hindi lang yung meat, kundi yung tinapay na kasama ng meat na ipinahanda ng Panginoon ng walang lebadura, walang baking powder, walang pampaalsa. Bakit? Kasi yung lebadura o baking powder o pampaalsa ay nagsisimbolize sa bayan ng Diyos na kailangang lumayo sa kasalanan o sa masasama. Yan po ang tagubili na napaka-importante ng Diyos sa mga Israelites that they should separate themselves to those people na hindi nila kapananampalataya, sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng masama, in rebellion sa Panginoon, kaaway ng ating Panginoon. Ang isa pa na method of eating nila that night before the Passover is that kainin nila yung lamb na kanilang inihaw, kinatay, ng mabilisan. Ubusin lahat, walang ititira. Yung matitira ay ikukonsidera na marumi na. Hindi na pwedeng ilagay sa ref or kainin kinabukasan. They should eat it not just ng lahat-lahatan o buo, kundi ng mabilisan. Na walang ibang sinisimbolize kundi ang mga Kristiyano ay sa mundong ito, sandali lang ang buhay, parang nakikiraan lang, pilgrims lang, stranger lang, nakikipamayan lang. Ganyan po sila, ganyan po tayo, ang bawat tao sa mundong ito, even Christians such as you and me, ay dapat na wag makalimot sa katotohanan ito na tayo po sa mundong ito ay pansamantala lang. Are you with me? Okay, pwede ba na sabihin sa ating mga katabi, mamamatay ka din kagaya ko. Ayan, sooner or later. Lahat po tayo, isang araw mamamatay, may hangganan. Kung nakatakdang kapanganakan ng tao, kung kailan, kung ano kasarian niya, kung saan siya ipapanganak, kung anong oras, kung madrona ba, o doktor, cesarean ba, o normal, everything ay nakatakda, alam ng Diyos, even so, ang kamatayan. Tayo po, kaya nga dapat tayo po ay hindi lang maging handa, kundi maging aware
na ang oras natin sa mundong ito ay napaka-limited. Ikinumpara po tayo sa bulaklak na ang ganda ngayon, matingkad, pero all of a sudden, maya-maya lang, nalalanta na siya. Ikinumpara din tayo ng Diyos sa damo na sisibol ngayon, mamayang hapon, o paglipas na ilang araw, natutuyot na siya. Lumilipas. At alam natin na ang buhay ng tao talagang napakaigsi na lang, especially nowadays. Maraming namamatay ng pabata na ng pabata, mga namamatay. At truly, di ba, sariwa sa ating alaala, baka nga pati feelings natin, nagsasabi sa atin, nagpapatotoo na talagang ang bilis ng panahon. Kasi, di ba, ang feeling natin, bata pa tayo, pero sa totoo lang, medyo may edad na tayo. Di ba, Deaconess Badet? Di ba? Mga kapatiran, mga sisters, brothers, mga seniors, si Nanay Mercy, yan, patotoo niya lagi. Edad lang ang tumatanda, di po ba, Nay? Pero ang puso, bata pa rin. Di ba? Ganun eh. That means, mga kapatid, talagang ang bilis ng panahon at maigsi lang ang buhay at marami nang nauna na mayapa na at thank God dahil ang iba, ang marami, namatay ng may pananampalataya sa Panginoon, kaya naroon na po sila sa buhay na walang hanggan. Pero tayo po ay hindi pa natin nararanasan yung naranasan nila na naglapat ang kanilang mga paa, inilubog, 7 feet below the ground, at mapa sa Panginoon na rin, one day. At yan ay mangyayari kapag tayo po ay pumanaw na sa mundong ito. So, most importantly, sa katotohanan pong ito, na tayo po ay pilgrims lang sa mundong ito, hindi natin dapat na mahalin, pag-ukulan talaga ng lakas, buhay, ng resources, ang mga bagay na secondary lang. What matters most in this life na meron po tayo bigay ng Panginoon ay ang pananampalataya sa Diyos, ang pagkakilala sa Diyos, ang kaligtasan po ng ating kaluluwa, ang masunod natin ang kalooban ng Diyos, mapaglingkuran natin siya first and foremost. I'm not saying hindi importante ang kayamanan, ang bahay, ang magarang sasakyan, everything, ang matapos ng pag-aaral, ang mga achievements natin, ang mga comforts natin in this life. I'm not saying na hindi importante yon. Importante rin, kailangan po natin para mabuhay ng normal, may dignidad, may kaayusan, mag-glorify din ng Panginoon. Pero ang pinaka-importante is yung lugar na pupuntahan natin time comes. Hindi po tayo destined lang para sa hukay, sa kamatayan o sa libingan lang. May life after death. And there are two places na inanda ng Panginoon para puntahan ng tao, either sa hell or sa langit. So kung tayo po believer na talaga ng ating Pai, naniniwala tayo sa mga symbolism na yan. In the Old Testament time, one is Passover, na sino man nampalataya kay Kristo, siya ay ang kamatayan ay hindi na po powerful sa kanyang buhay. What I mean, kamatayan is the eternal death na pwedeng maranasan ng isang taong walang pananampalatayang personal sa Panginoong Kristo. At buhay na walang hanggan ang pangako ng Passover. Just like at Egypt, nung sila ay magkulapol ng dugo na nagsisimbolo sa dugo ni Kristong tinigis niya sa krus because they believe on God, nilampasan sila ng angel of death. Same is true with the people of God na may tunay, totoo na pananampalataya sa Panginoong Kristo, ang kamatayang espiritual ay wala na pong puwang, kundi buhay na walang hanggan ang pangako ng dugo, sakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So yan po yung una, invitation, unang essential requirement to a biblical celebration. The Israelites, sa panguna ng King Hezekiah, nag-celebrate po sila ng Passover, Paskwa. At ipinag-imbita po nila yan. Alam niyo po, marami ang naniniwala na ang Sunday service, gaya po nito, ay celebration. In fact, may mga panahon, ginagamit ko po yan, Sunday celebration. And so, we invite people. We should invite people na makasama po natin sa ating celebration. Lalo na sa mga occasion sa ating buhay, di po ba? We used to invite people.
Lalo na kung ang purpose po natin sa ating occasion is may mga tao pong makakilala sa Panginoon, makasumpong ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ang atin pong anniversary next Sunday ay isa pong celebration talaga na masasabi po natin. Dahil first and foremost, nakakilala po tayo sa ating Panginoon. Meron po tayong Diyos na nakilala ng personal. Panginoon, Hari natin, tagapagligtas natin, ang Diyos na nagsusupply ng lahat ng ating kailangan, nagbibigay sa atin ng protection, kagalingan, ng wisdom, ng victories, a lot of things na nararanasan po nating mabuti. Even so, yung ating mga sufferings nararanasan as Christians ay blessing sapagkat ang disiplina po ng Diyos sa expression ng Kanya pong pagmamahal sa atin. Kaya we used to invite people every Sunday. We need to really invite. Dapat tayo maging inviting people dahil maganda na hindi lang tayo nagsiselebrate. Amen? Marami tayong nagsiselebrate. More so sa atin pong anniversary celebration. That is why meron po tayo mga nililista na mga gusto nating imbitahan, makasama sa atin pong celebration on Sunday, 17th anniversary po natin. Dahil naging mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay. Mula ipanganak tayo, pinagpala tayo ng Diyos. Lalo na nung talagang sumuko tayo sa Kanya, pinagpala tayo ng Diyos sa maraming area ating buhay, lalo na spiritually. Ito lang nakarang isang taon ay puno po ng mga blessings ng ating Panginoon. Napakarami. Na pag-usapan na po natin yan, na pagmimitingan po natin yan, na ire-report po natin yan sa atin pong annual State of the Church address natin sa SOCA. And again, on Sunday, ay babalikan po natin ang mga naging kabutihan ng Diyos sa atin, katapatan ng Diyos sa atin, himala ng Diyos sa ating mga buhay sa loob lang. Even if sa loob lang ng nakaraang taon, 2023. And sapat po yun, sobra-sobra talaga, para tayo po ay mag-celebrate. Are you with me? Is it worth it na mag-celebrate tayo, mga kapatid, sa ating anniversary on Sunday? Of course, it's because God is with us. Amen? God has been so good to all of us. Patuloy po sa ating nagpapala, nag-iingat, nagbibigay ng mga katagumpayan. Ang pangalawa po na essential requirements to a biblical celebration is consecration. Napaka-importante po nito. Consecration. Kasi sabi po sa verse 3, they had not been able to celebrate it at the regular time because not enough priests had consecrated themselves. So nandyan po yung instructions ng Diyos sa kanila prior sa mga celebrations nila, especially to the Passover, na mag-consecrate sila ng kanilang mga sarili. Ano ba ibig sabihin ng consecration? Consecrate means to devote, set apart, or to dedicate. Ang isang kapamaraanan po ng kanilang consecration is that kailangan nila maglinis ng kanilang mga katawan, magpalit ng kanilang mga bihisan. Siguro kailangan bagong damit yan. Hindi yung nilaban, hindi yung pinadry clean lang. Washing, lalo na sa pasimula, pag nagsimula na yung Passover feast, kailangan talaga malinis sila. Fasting ay isa ring paraan nila to consecrate themselves. Fasting di lang sa pagkain, even sa sexual relationship ay nagpa-fasting po sila dyan, yung mga may asawa. Ayan, they avoid that, yung pakikipagsiping. And napaka-importante po ng consecration sa kanila dahil yan po instructions na kasi ng Diyos, first and foremost. At ang mag-violate dyan ay makakaranas ng sumpa, suffering, difficulties, judgment ng Panginoon sa maraming area. Just like sila po, kaya naisipan po nila na mag-celebrate ng Passover feast na matagal po nila hindi ginawa. Kaya ang bansang Israel po ay nagdanas ng maraming sumpa, salot, captivity, ng mga kabiguan, ng kahirapan, ng mga peste. Yan po ang kanilang pinagdaanan at this time. That is why they decided sa pangunguna po ng king na magbalik loob sa Diyos. Muling sumunod sa Diyos.
i-consecrate ang sarili bilang paghahanda sa pagse-celebrate nila ng Passover, na ang nilalayon ay ang Diyos na naging mabuti, tagapagligtas ng Israel sa Egypt into the promised land. Naalala ko lang po ang kahalagahan talaga ng consecration. Hindi lamang po outward na consecration, kundi inward consecration. Kasi yung outward ay mapandaya po na klase ng pagde-devote ng sarili, pagde-dedicate sa Diyos, dahil panlabas lang po yun. Because although importante ang panlabas, dahil it glorifies God, it connotes something na ayon sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon, pero ang pinaka-importante sa ating Diyos ay yung puso, yung kalooban, yung kung sino talaga tayo, anong ating kalagayan sa ating Panginoon. Dahil dyan po sa Luke 18:9-14, meron pong pangyayari dyan kung saan atin po na makikita ang kababawan ng mga paglilinis ng katawan, pagsusuot ng roba, pagsusuot ng abito, pagiging parang kalugod-lugod at banal sa kasuutan, sa panlabas, gaya ng mga Pharisees. Ganyan po ang attire nila ng mga Pariseo in the time of the Lord Jesus Christ. Sila po ay mahabang kasuutan, maraming mga tassels, maraming mga decorations, may mga ano pa, mamahaling hiyas pa. At somehow puting-puti, primera klaseng tela. Tapos sila ay nagwa-washing, di ba? Tapos sila po ay nagpa-fasting. Okay, nagpe-pray sila 3 times a day. Pero dyan po sa passage na yan, ay sinabi ng Panginoon na ang kanyang kinalulugdan ay yung mga may malinis na puso, may totoong pagsisisi, may totoong pananampalataya sa Diyos. Because the Pharisee on this account, mga kapatid, ay masasabi natin na mga mapagpaimbabaw lamang. Dahil sabi nung isang Pariseo sa loob ng templo, sa account na to, sabi niya, Panginoon, salamat po at ako ay hindi po ninyo hinayaang maging kagaya ng mga masasama, ng mga magnanakaw, ng mga taong hindi nakakakilala sa iyo, kagaya ng tax collector na to sa tabi ko. Mga kasama ko, that Pharisee said. So parang mayroon siyang pagmamalaki, pagtatangi sa sarili, na as if siya ay kalugod-lugod sa Diyos, not just outwardly, but inwardly. Kasi sabi niya, mga kapatid, sabi ng Pharisee na to, ako ay nagfa-fasting everyday, ako ay nagbibigay ng ikapo, ako ay nananalangin 3 times a day. Marami po siyang consecration na ginagawa sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, mas kinalulugdan ng Diyos yung tax collector na tinuro niya. Kasi yung tax collector na yon, ang gesture ay dinadago ka ng dibdib, hindi makatingin sa taas o sa langit o sa Diyos, at nananalangin, humihingi ng tawad sa Diyos. Siya'y nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at siya ay humihingi ng habag sa Panginoon. Nang tahimik lang. Pero yung Pariseo, maingay, ang lakas ng prayer, ang lakas ng arrival outwardly, at iba ang pananaw niya sa kanyang sarili. Siya ay as if kalugod-lugod sa Diyos. Outwardly and most of all, inwardly. Pero hindi. Ang sabi ng Panginoon, nahahabag ang Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. Kaya nga sabi po dyan sa passage na yan, sa verse 14, if I'm not mistaken, ang sabi doon, ibinababa ng Diyos ang mga mapagmataas at itinataas naman ng Diyos ang mga mapagpakumbaba. So ang nataas po dyan, sa account na yan, ay yung pong tax collector, corrupt, magnanakaw, masama, hindi acceptable sa lipunan ng mga tax collector. Dahil sila po ay yumayaman dahil sa kanila pong trabaho. Dahil nagpapatong sila ng sobra-sobra. And yet, ang kanilang puso, ang puso ng tax collector na to ay repentant, faithful sa Panginoon, nagpapakumbaba siya sa Panginoon, humble siya, pero siya yung itinaas ng Panginoon in this account.
At ang ibinaba ng Diyos ay yung pariseyo na mapagpaimbabaw lamang. Pero ang puso ay hindi po tapat, nagsisisi at nananampalataya sa Panginoon. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, yun pong yun pong consecration na inutos ng Diyos po sa kanila na gawin nila bago i-celebrate ang Passover ay na-differ. Hindi po natuloy yung set time, yung appointed time. Bakit? Because of failure of consecration. Marami po kasi ang hindi nakasabay doon sa utos na yon ng consecration. Maraming priests, tsaka mga mamamayan ang hindi pa nakakapag-cleansing, nakapag-consecrate outwardly and most of all, inwardly. Kaya na-delay. Okay? Pero natuloy din po yon. They were still able na makomply yung consecration at naisagawa po nila yung Passover feast. Ang mga dahilan po ng delay na yon ng Passover feast celebration nila is somehow sila po ay nakahawak ng patay. Ito po yung mga pinagbabawal sa kanila eh. Kumain sila ng dugo, kasarap kaya ng dinugo. Ano po, siguro kumain sila, may puto pa. Ayan, kaya naka-violate sila ng kalooban ng Diyos. And most of all, merong mga laws, mga batas ang Diyos. There are 613 na batas ang Diyos in the Old Testament times. Kailangan lahat yon masunod mo. Kung may ma-violate kang isa, hindi ka acceptable. Hindi ka allowed na sumama sa Passover feast. Lalo na maglingkod sa Panginoon kung ikaw ay priest, kung ikaw ay Levite, kung ikaw ay temple workers. So sa ating panahon, mga kapatid, ang mga Old Testament laws na yan, na naging dahilan para ma-delay. Ang celebration nila ng Passover feast ay kagaya ng hindi po pagsisimba, paglinggo, di ba? God commanded His people to work 6 days a week, but on the 7th day, Sabbath day, Lord's day, okay, Church day, Christ day po yun, na kailangan ay sinusunod. So, yan po isang dahilan para ang isang Kristiyano ay hindi po maging consecrated sa Panginoon. When we violate that command of God, utos ng Diyos in the Old Testament, even in the New Testament time, na mag-spend talaga ng panahon, oras, quality time sa pagsamba sa ating Panginoon once a week. Yung iba nga, dinadagdagan pa yan ng midweek worship sa Panginoon. And the Bible ay dinagdag din ng worship sa Panginoon, hindi lamang paglinggo o Miyerkules o twice a week, kundi every day. Amen? Araw-araw ang pagsamba sa Panginoon. So, sa ating panahon, kaya po hindi nagiging consecrated ang mga Kristiyano kasi may binaviolate, hindi nagsisimba. Nagsimba, late naman. Diba? Tapos may mga utos ang Diyos, delegated, mandated sa church, at ini-implement ng church, tinuturo sa pulpito. Pero kung ang mga Christians ay uncooperative, disobedient, kasi meron silang mga wrong priorities in life, inuuna ang sarili, trabaho, negosyo, pamilya, pagkita ng pera, ang mga kasiyahan, occasion, at idagdag pang ilang mga kasalanan, ang pagyayabang, paninitsit, ang mga pag-aaway-away, pagsisinungaling, ang hindi pagtatapat sa Diyos. Dahilan po ang mga ito para hindi po maging consecrated ang mga anak ng Panginoon. Kaya nga po sa simbahan ng Panginoon ay importante din, hindi lamang po yung spiritual matters, hindi lang yung panlabas sa katawan, maging sa panloob, even so sa mga bagay na meron sa gawain ng Panginoon. Sa atin pong church, marami po tayong property, di ba? Properties, meron tayong mga instruments, mga gadgets, mga bagay po sa ating pagtitipon-tipon every Sunday. And those things
That things ay dapat na consecrated lamang sa Panginoon. So, yung gitara natin, hindi yan dapat gamitin sa bar para makatugtog ng mga secular songs, lalo na kung worldly songs. Nakwento ko sa inyo, one time, nung araw, may nanghiram sa akin gitara kasi gagamitin sa inyo, hindi ko po pinahiram kasi consecrated kasi yan eh. Nagtampo sa akin, pero I don't care. Ang importante sa akin is the consecration of God's property. Sa church kasi yan eh, sa Panginoon yan eh. Consecrated yan sa Panginoon. That is holy before God. Nung ako magkakotse, bagamat akin po yung kotse, kahit lumang-luma, may nanghihiram, i-score kasi ng droga, may pupuntahang babae niya, hindi ko po pinahiram. Ang laki ng utang na loob ko sa taong yon, pero pikit mata, just to obey God. Just for that thing na patuloy na maging consecrated. Talagang sinabi ko, pasensya na. Ang sasakyan na yan ay para sa Panginoon. Ginagamit lang yan sa gawain ng Panginoon. So, nagkatampuhan din. But I don't care. Minsan ganun po talaga. We lose relationship just to obey God. Sino bang mas magandang i-please? Tao o ang Diyos? Pamilya o ang Diyos? Kaibigan o ang Diyos? Di po ba? So, minsan, price po yun ng pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Ang venue na to, mga kapatid, bagamat hindi natin kayang i-control talaga na ang ganapin lang dito ay service, Bible studies, preaching, gawain ng Panginoon. Kasi per hour lang po tayo dito. So, possibly, ito po'y ginagamit ng mga iba't ibang klaseng tao during the week. But still, pag ginamit naman natin to, simula ng alas 8 ng Sabado hanggang mamayang alas 11, consecrated po ito. Lahat ng magaganap, Sabado ng alas 8 hanggang alas 11 mamaya, yan po yung time natin dito, ay puro mabuti kalooban ng ating Panginoon lang. Sa panahon na yon, hindi tayo papayag na may mag-inuman dito ng Red Horse because that time, this place is intended for the Lord. Amen. Consecrated ang lugar na ito. Ayan. Kaya ayaw natin, nung tayo may sarili pang rented venue, hindi po natin nahayaan na papagdausan po ng mga secular na mga gawain, may mga ungodly na mga kaganapan because consecrated even yung mga properties, instruments, venue, we consider it holy. Kasi dedicated sa Panginoon. Holy ground dahil consecrated sa ating Panginoon. So, ang consecration din ay sa pamamagitan ng pananalangin, pagpa-fasting, pananampalataya, and most of all, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Okay, so napaka-importante po ng consecration, lalo na sa... Kaya nga, ang bagay na ito, napaka-essential na requirement, not just for celebration, biblical celebration, man din, kung gusto po natin, halimbawa, meron po tayong dadalo po tayong gawain ng Panginoon, we must be consecrated. Hindi lang outwardly, material, kundi spiritually, inwardly. Lalo na kung tayo po ay magmi-minister po tayo, hahayo, magba-Bible study, tayo po ay magmi-ministeryo, napaka-importante po ng consecration. Kaya nga po lately, dinagdag po natin yung ating fasting. Not just every Sunday, dinagdag natin ng events ng midweek para lumakas po yung ating mga espiritu at in line sa atin pong anniversary celebration na gaganapin. So, ang consecration napaka-importante. Kung hindi po natin ito magagawa, consecration, kaya nga hindi natin masisi kung meron pong hindi mga makatayo, hindi makahayo, hindi makaminister, hindi makapagturo, hindi makapag-preach, because they lack this thing, consecration. Somehow, may na-violate na kalooban ng Diyos, may hindi nagawa,
para sa sarili, sa puso, sa kalooban ng Diyos, kaya somehow ay nadidelay yung kanilang pagsunod sa Panginoon or forfeited. May mga tao na tinutuloy pa rin nila even if hindi sila consecrated. But the work of their hands ay sumasablay, nasisira yung kanilang diskarte, nawawala sila sa linyada ng Panginoon, kalooban ng Panginoon. Yung madali sa kanila dati, kayang-kaya nila, usual sa kanila, sumasablay. Bakit? Because of lack of consecration. Kaya napaka-importante ng consecration. In fact, pagka ang Kristiyano ay consecrated lagi sa Panginoon, even yung mga hindi niya kayang gawin before, minsan pa nga yung mga imposible sa kanya, nagagawa nila. Kaya napaka-importante po ng consecration. Setting apart of oneself, being dedicated and devoted. Most of all, inwardly sa atin pong Panginoon. The last but not the least na essential requirement to a biblical celebration is contribution. Because sa verse 8, it says there, submit to the Lord, come to His sanctuary, serve the Lord your God. Yan po yung mababasa natin dyan sa verse 8. So, yung pong contribution na kailangang ibigay ng mga Israelites on that Passover feast, ang pangunahin po is submission to the Lord. Pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, sa pamamahala ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos, sa mga itinakda na dapat lakaran ng mga Israelites. And most of all, their complete dependence sa Diyos, kay Yahweh, kay Jehovah, sa Diyos na lumikha, pumili at tumawag sa kanila. Napaka-importante ng submission sa buhay po ng mga tao, mananampalatayang, especially kagaya po natin. Pakimove. Ang pangalawa po na sinabi doon sa verse 8, aside from submission to the Lord, na contribution is coming to the sanctuary. Ayan. Sa atin pong panahon, yan po yung hindi lamang po pagsisimba paglinggo, pag Miyerkules, para makapag-worship, kundi yung everyday ng ating buhay bilang mananampalataya, tayo po'y lumalapit sa Diyos, pumapasok tayo sa spiritual sanctuary ng ating Panginoon in His awesome and holy presence sa ating buhay, saan man tayo naroon, anumang oras yan. But every day, we should be doing that, coming to the sanctuary. Gaya po nila, pupunta po sila, inutusan pumunta sa templo. Kasi during that time, yun lang po yung lugar kung saan po sila tinakda ng Diyos na magtipon para makasamba sa Panginoon. Yun lang din naman yung lugar para sila po ay magbigay ng kanilang mga offering sa Panginoon, ng kanilang po mga ikapu, ng kanilang po mga iba't ibang klase ng offering sa Panginoon. Doon din sila nagkakatipon for fellowship, para magpasalamat sa Diyos, even so sa bawat isa, at doon nila ginaganap yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Maraming klase ng paglilingkod na nagaganap sa loob po ng templo ng ating Panginoon. Same is true in our context. When we come to this sanctuary of God, pag Sunday, pag midweek service, ito po yung ating mga kailangang i-contribute. Pagsamba sa Diyos, offering sa Diyos, fellowship, not just with God in the Spirit, kundi sa mga kapatiran, ang magpasalamat sa Diyos, magpasalamatan at maglingkod, magpagamit sa atin pong Panginoon. So serving the Lord ay isa din sa mga nakapaloob sa contribution ng mga Israelites na itinakda ng Panginoon. Paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang katawan, oras, ari-arian, kanilang mga talento, even so ng mga occasions, dinagdag ko po, mga occasions sa ating context, we serve God when our occasions ay ginagamit nating instrumento lang para maging channel po tayo ng blessing ng Diyos sa iba. Hindi lamang sa pamagitan ng atin po mga resources, possession, mga tangkilik, man din ay ng salita ng Diyos. Pag kami occasion, di ba? Tapos mag-i-invite tayo ng magpe-pray sa food, mag-i-invite tayo ng mag-share, o tayo mismo mag-minister sa mga inimbitahan natin.
para sila ay makakilala sa Panginoon, para sila ay mataniman ng salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Yan po ang ginagawa namin sa mga school, sa mga estudyante. We don't expect na meron pong immediate na transformation ng mga estudyante. Di ba parang sa pagtatanim, marami pong binhi na pag tinanim natin, hindi naman agad-agad kinabukasan sumisibol. A lot of seeds ay kailangan mabulok muna, tatagal muna dyan, bago siya sumibol. So ganun po, we believe na we just sow the seed of God's Word, at yun po, I believe, according to the Scripture, ay parang binhi na isang araw sisibol. Karanasan ko po yan. Ako po ay nataniman, nakapakinig ako, unang-una sa salita ng Diyos, 1985. Pero yung mga napakinggan ko po, tumanim sa aking puso at isip, after 7 years ko pa po talagang nasunod. Doon po talaga lang ako nakapag-respond talaga, nakapag-submit ng aking sarili sa Panginoon. Telling myself and telling God, this is it. End of the road. I submit to you. I surrender all. Mula po noon, dire-diretso na po ako sa gawain ng Panginoon. At ako po ay 32 years na naglilingkod sa ating Panginoon. So serving the Lord is so important. Through our bodies, our time, possessions, skills, occasion, anniversary po natin, mga anniversaries natin, ginagamit din po natin yan para makapag-invite, para tayo po ay maging victorious by way of consecrating ourselves and by contributing also, okay, ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Even so, through our finances. Ayan. Alam nyo po, even so, yung pag-i-invite. Kaya meron tayong mga iimbitahan, mga kapatid. And our occasions, nangangailangan po yan ng support, even so, ng finances. Alam nyo po, hindi lamang po spiritual, mental, skills, ang pwede i-contribute. In fact, sa atin pong passage na binasa, mga Israelites, nung nag-set po sila ng Passover celebration, alam niyo po, in the area of material things, physical aspect o finances, sa ating panahon, finances, ayan po ang kanilang contribution, mga kapatid. 600 bulls, 600 toro, 3,000 tupa at kambing. At lahat po sila ay nag-tithes, nag-ikapo po sila. Yung 10% ng kanila pong income ay utos ng Diyos, ibinigay po nila sa Panginoon as their offering, expression of their worship. At may mga regalo pa sila sa Panginoon. In that occasion po nila sinelebrate. Alam niyo po, kung babasahin niyo yung passage na yan, ang sabi po dyan, yung tithes and offering nila and gifts nila, pwera po yung mga hayupan na yan na kanila pong inalay sa Panginoon, ay bumundok, mga kapatid, in heaps yung tithes and gifts and offering po nila. Bumundok. At sa dami, kasi naging heaps yung tithes and offerings ng mga tao, wala silang mapaglagyan sa templo. Kinulang. Nagpagawa sila ng storerooms, dagdag na storerooms pa. Kaya nga po, in the Bible, in the Old Testament, even in the New Testament times, whenever the people of God contributes, offers, obeys God in this area, hindi po nagkukulang ang gawain ang mga mananampalataya. Walang nagugutom, walang naghihirap. Hindi po nagkukulang sa mga pangangailangan para sa loob, sa gawain sa loob ng iglesia, even so sa labas, sa paghayo po nila. Because the people obey God. In the New Testament, sa Book of Acts, sa Pentecost, they sell their properties. They sell their possessions. And they offer it to God. Kaya lahat po sila ay masagana. So, I'm not saying gawin din po natin yun, na ibenta natin ating bahay. Amen? Dahil kailangan natin yung bahay natin. Pero yung tithing,
Yan, I believe so. Pagkaan lahat ng Kristiyano, lahat ng member ng isang church, mga kapatid, susunod sa tithing, I believe so. Wala pong magiging problema in the area of finances. Material things, wala pong problema. Look at other church, mga kapatid, is strong in this area. Because they obey tithing, offering, mayaman sila. Tingnan yung Iglesia ni Cristo. Gaano kalalaki ang kanila pong mga churches. Ang Katoliko, di ba? Mayaman po sila. Because they obey. Pastor, pag nagsisimba naman ako sa Katoliko, di ba? Parang minsan kumakalansing, bare-bare. Hindi mo rin alam, marami po ang nag-o-offering, 100,000, mayayaman. Maraming sumusunod sa pagbibigay din sa Panginoon. Kaya mayaman po sila. Kaya parang ang mga Christian churches, daig ng Iglesia ni Cristo. Daig ng RC when it comes to giving. Pero in the Bible, whenever the people of God obeys, specifically sa area po ng contribution, ng pangangailangan simbahan, sa tithing, sa offering, masagana, maraming nagagawa, natutulungan, hindi nagkukulang, hindi po naghihirap, nag-glorify po ang Panginoon. Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang padaig. Di ba? Huwag tayong padaig sa mga iglesia. Amen? Huwag tayong padaig sa mga pagano. We must contribute to God spiritually, emotionally, mentally, relationally, ministerially, financially, above all things, spiritually. Can we say amen? Yan. So yan po yung tatlo, mga kapatid, na essential requirements for a biblical celebration na nakita po natin in the lives of the Israelites na sila po ay mga kapatid, tumalima sa mga instructions ng Panginoon para sila maging worthy na celebrants ng Passover na itinakda ng Panginoon sa kanyang mga. So I propose 3 things on that topic na celebration, an exaltation, and glory of God. So yan po ang aking nakita sa ating passage na yung celebration po nila ay meant na maging mahahayag ang Panginoon, matataas, matatanghal ang Panginoon, mag-glorify at maluluwalhati ang Panginoon sa kanila pong celebration. So I propose that we need to cooperate. Ito yung pangunahin pong requirement ng Diyos sa mga anak niya na maging cooperative because nakita po natin in our passage naging cooperative po ang mga Israelites, mga Jews, sa instructions ng Diyos. So, they were able to celebrate and become victorious na papuri. Kaya nawala po ang sumpa, salot, ang judgment ng Panginoon, ang mga parusa ng Diyos po sa kanila because they cooperated. Sa ating pong buhay, it's the same. We need to cooperate with God. With God na ulo ng simbahan. With God na siyang nagpapatupad ng kanyang kalooban in the life of His people. Because ang hindi pagiging cooperative sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, ay tantamount sa ineffectiveness, unproductivity. It is cause ng pagiging hindi lamang unacceptable sa Panginoon, kundi disgrace ang maibibigay sa Panginoon apart from cooperation. So God cannot use us if we will not cooperate sa ating Panginoon, sa kalooban ng ating Panginoon. So, as people of God, just like the Israelite, hindi sila kumontra, hindi sila sumalungat, sila po ay nag-cooperate, sila po ay nagpalid sa mga priests na kanila pong leader, sa mga spiritual leaders nila. They did not go against the will of God, the leading of God in their midst. Parang sa ating panahon, tayo po ay hindi lamang ginagabayan, pinangungunahan ng mga lingkod ng Diyos, kundi more so ng Spirit of God.
Ang lahat ng nananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. And God is with you. God's Spirit is within you, in your mortal body, sa iyong kaluluwa, sa iyong spirito, tumatahan ang Holy Spirit, the third person of the Trinity, and never go against the leading of the Holy Spirit. Karanasan po natin yan na may pinagagawa ang Panginoon sa atin, meron siyang inimpress sa ating isip, sa ating puso, kalooban niya, at nung tayo sumuway, what happened? Tayo po ay napahamak, nasaktan, nabigo, nagkamali, napahiya, tayo po ay nalugi, tayo po ay napalayo sa Panginoon, nagkasala sa ating Panginoon. So never go against the leading of God, of God's Spirit, sa ating buhay, even so sa atin pong simbahan. Ang pangalawa po, let's move this. Ang pangalawa po is seek God's grace. Na maganda pong may pagpatuloy nating magawa, wag nating makalimutan na unahin siya sa atin, saliksikin, hanapin natin ang biyaya ng ating Panginoon. Diba? Sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and all those things shall be added unto you. Para sa ating mga personal needs, sa ating pangangailangan bilang iglesia ng Panginoon, sa pangangailangan po ng iba, kilala man natin o hindi, sino man sila, mananampalataya man o hindi, hanapin po natin yan sa habag at biyaya ng atin pong Panginoon. So napaka-importante po nito na tayo po ay dependent sa Diyos, sa biyaya niya, nire-recognize natin siya sa ating mga pangangailangan, lalo na pag nakamit na po natin ang ating mga needs everyday o sa isang sitwasyon, ina-attribute po natin na yun ay biyaya ng ating Panginoon. We need to really celebrate, mga kapatid, because of God's grace sa ating buhay. Sa Ephesians 2, verses 8 to 9, yung atin pong kaligtasan ay malinaw po na grace ng Panginoon. Because it says there, Ephesians 2, verses 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith. Not of yourself. It is the gift of God, not of works, so that no one can boast. Yun po ang sabi doon. Sapagkat kayo sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya naligtas. Hindi ito sa pamamagitan ng inyong mga mabubuting gawa. Ito ay biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos, kaloob ng Diyos, it says there. Upang walang magmapuri, upang walang makapagmayabang sa Panginoon. Biyaya. When we say grace, kaloob, bigay. Hindi binili, hindi pinagpagalan, hindi pinagsumakitan, hindi finabricate, pinroduce, hindi nakuha kung saan-saan sa pamamagitan ng sarili nating kakayanan, kundi kaloob ng Diyos. Ang atin pong kaligtasan spiritually, ang pagpunta natin sa langit, ang pagiging anak ng Diyos po natin ay biyaya ng ating Panginoon, including a lot of things that we need in this life, that we enjoy, that we pray for. We need to seek God's grace. Continue to seek God's grace. May kailangan ka ba? May pangarap ka ba? May struggle ka ba? Meron ka bang burdens? Somehow baka masyadong malaki, imposible, nagiging mailap. Seek God's grace. Amen? Ang Diyos po ay isang Diyos na mapagpala. Lalo na sa mga taong sa Kanya po ay susumamo, nagpapakababa, naninikluhod, umaasa, dumidepende, nagtitiwala. That is our God. Pangatlo po, work wholeheartedly. Gumawa po tayo, magtrabaho po tayo ng tao sa ating puso. Hindi napipilitan, hindi po pressured lang, hindi yung para lang magkaroon tayo ng magandang imahe, magandang impression sa atin ng tao, kundi sincero, galing sa puso, buong puso, na tayo po ay gumagawa, namumuhay, umahayo, everyday ng ating buhay para sa Panginoon, para sa kapurihan niya, para sa kaluwalhatian niya. Kung ikaw nag-aaral, mag-aral kang mabuti for the glory of God, first and foremost. Not just for parent, not just for your own sake and glory, kundi dapat first and foremost para mag-glorify natin ang ating Panginoon. Kung tayo po ay worker, tayo po ay employee, kung tayo po ay trabahante, work wholeheartedly for the glory of God.
yan po bilang mga Kristiyano tayo ay magsisilbi pong magandang example. Hindi lamang po sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatiran, kundi sa buhay po ng iba. Para sila din po ay kumilala, ma-inspire, ma-encourage, na manampalataya din sa Diyos na atin pong sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya nga po sila Apostol Pablo, mga Bible servants ng ating Panginoon, they do a lot of things. Good example sa mga tao, even denying themselves of support, of their rights and privileges just for other people na makakilala sa Panginoon. Just for other people na hindi mahadlangan, na manampalataya sa Panginoon, hindi sila matisod. So they avoided a lot of things even if yung kanilang mga sarili ay kanila pong dinideny just for other people na makita ang kanilang buhay godly, dedicated sa Panginoon, consecrated sa Panginoon for other people as well to get saved. Kaya tayo, mag-work po tayo wholeheartedly, hindi lamang sa company, sa employer, sa maglingkod sa magulang, sa ating simbahan, in this church, lalo na sa malawak na gawain ng ating Panginoon, sa lubas-labas ng ating simbahan, ng ating tahanan, malawak po ang gawain ng ating Panginoon. So, wag po tayong mahihiya, matatakot, wag po tayong maging idle, wag po tayo magpatumpik-tumpik, wag na tayong magsayang ng oras. Pag sumakitan po natin, hindi lang mahanap, kundi maganap ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay because life is so short. Amen? Ang very imminent na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. At we do not know kung kailan tayo lilipas papanaw. Makailan, meron tayong namatay na attender. At ang bata-bata pa niya, 41 lang, matay siya. Thank God, siya po ay nakakilala sa Panginoon. Thank God sa kanyang deathbed, minutes bago siya mamatay, oras bago siya mamatay, according to the testimony, siya po ay nagbalik loob sa Panginoon. Nanalangin, umawit, naging bukang bibig niya ang Panginoon. So we believe siya po ay namatay sa biyaya ng ating Panginoon. Okay. So, mga kapatid, ang celebration na topic natin today ay ginagawa po natin, di ba? From time to time, sa ating mga sarili, ating mga occasions, and hindi lang pag Sunday, lalo pa kung meron tayong ganitong kinakaharap na napaka-significant na celebration, that is our anniversary. Amen? So, we have all the reason to celebrate. Amen? Celebrate the Lord of love. Amen? Celebrate His goodness. Kaya kung gusto po nating mabigyan ng kapurihan ng Diyos, may taas natin siya, may tanghal natin siya, let's celebrate. Amen? Okay, sabi mo sa katabi mo, celebrate. Jesus, celebrate. Amen? Ayan. So, sino sa atin nakakatanda nung ating acrostic, major points? Ano? CCC? ICC. Ano bang ibig sabihin ng ICC? Ano? Nagjujuwit kayo, hindi ko maintindihan eh. Kanina pa kayo nagjujuwit in my whole preaching. Okay. Ano yung I? Invitation. C? Consecration. And contribution. Ayan. Okay. Yan yung ating acrostic major points on our topic, which means international court. Ano ba yung ICC ni Duterte? International Criminal Court. Yan yung mahabol sa kanya. ICC, okay? Pero sa ating pag-aaral, it is but invitation, consecration, contribution. Ang mga ito ay essential requirement for a biblical celebration. Let's bow our heads. Let's rise up. Umawi tayo sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa topic na to na napaka-timely, pinagkalob niyo po sa amin. Not just in preparation for our hearts to be ready and to be convinced na this coming Sunday,
we're about to celebrate and we must celebrate, kundi binigyan nyo din kami, Panginoon, ng mga kapamaraanan kung paano pong kami ay hindi lamang magiging handa sa celebration na to at worthy na maging bahagi ng celebration na to, more so sa iyo pong banal na harapan ngayon at sa mga nalalabing panahon na sa mundong ito. Kami po ay maging consecrated sa inyo, dedicated sa inyo, Panginoon, karapat-dapat kalugod-lugod sa inyo pong harapan. Inwardly, even so, externally. Aming dakilang Diyos, maamin kami sa iyo na kami po ay nagkukulang from time to time. Patawarin niyo po kami at naniniwala kami na kalooban niyo po ang mga katotohanan ito sa mga buhay. And on our own, we cannot do it by ourselves. We need your grace, your spirit, your power, your anointing. We need your provisions, Lord, para masunod po namin ang mga kalooban niyo pong ito. Hindi lamang para magtagumpay, maging masaya, maging blessed, kundi higit sa lahat, mag-glorify namin, ma-exalt po namin kayo sa aming mga buhay in everything we do or say. Salamat po aming dakilang Diyos. Kiniklaim po namin ang inyong pagsama sa amin as you see our hearts na nananampalataya sa inyo, nagtitiwala sa inyo, umaasa po sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto na kinikilala ka bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas, at nagsusumamo sa inyo sa kanila pong iba't ibang mga pangailangan. Personal na pangailangan na hindi po lingid sa inyo, hindi po imposible para sa inyo na ito po'y katagpuin, ipagkaloob ng mahimala, even ng mahimala. Maraming salamat po, aming dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, and we commit to you everything with faith, humility, dependence, trust, and thanksgiving. In Jesus' holy and mighty name we pray. And everyone must say, Amen. Glory to our God. Patuloy tayong magpasalamat, umawit sa ating Panginoon. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Saman ang mga pagsubok, alam ko sa akin, ika'y susubaybay. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita.